muli namang nagkasanang tigil pasada ang iba't ibang transport groups sa pangunguna ng No to Oil Price High Coalition upang muling kondinahin ang patuloy at malakihang taas sa presyo ng petrolyo sa bansa. Mas marami na nga mga tsuper ang lumahok sa tigil pasada bilang karamihan naman daw sa kanila ay napipilitan na rin namang wag bumiyahe dahil sa sobrang taas ng petrolyo. Alamin ang kabuuan ng balita sa report na ito. 5 araw nang hindi pumapasada si Tatay Celso sa kanyang rutang Cubao Divisoria na kanya ng hanap buhay sa loob ng nakalipas na 20 taon. Gustuhin man niya ani ang pumasada para kumita, masyado na raw mabigat para sa mga gaya ng tsuper at mga operator ang napakataas ng presyo ng petrolyo na pumapalo na ngayon ng halos hanggang 120 pesos kada litro. Oo, mula nung maging tao ako, ito na pinakamalupit. Gano'n po mahirap to ngayon? Gano'n kabigat? Napakahirap, sobrang hirap. Talagang sagaran sa hirap na to. Kaya nga, di na kami ginaganahan bumiyahe. Parang nag-iipon ka na lang pambili ng krudo. Sabi, umikot ako 2. Medyo sumamba, raos na. Huwag ka na uikot ng madami kasi puro sa gasolina lang mapupunta yun. Isa, 2. Bali ang pinabiyahe nyo na lang ngayon para lang talaga kayo. Oo, makaraos lang. Malaking bagay daw na nakapagtapos na ang kanyang mga anak kung kaya't hindi na niya pinoproblema ang pag-aaral ng mga ito. Ngunit alam niyang marami sa mga kapwa niya tsuper ang hindi nakakayaning pasanin pa ang nagpapatuloy na taas presyo sa gasolina. Tigil pasada man muna sa ngayon, hindi sa garahe matatagpuan ang pampasadang jeep ni Tatay Celso, kundi dito sa kalsada sa kahabaan ng Aurora Boulevard, Cubao na main strike center ng nationwide transport strike ngayong March 26. Mas malaki at mas malawak na tigil pasada ang ikinasa ng iba't ibang transportation sector ngayong March 26 at hanggang bukas March 27 bilang pagkondena pa rin sa nagpapatuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa bansa. Bukod sa mga tsuper ng jeep, nakiisa na rin sa tigil pasada ang iba pang public utility vehicles kagaya ng mga bus, TNBS at taxi drivers na nananawagan sa gobyerno na huwag i-downplay o maliitin ang laki at totoong lawak ng problema sa langis na kinaharap sa transportation sector sa kasalukuyan. Ayon kay Pisto National President Camo D. Floranda, ang mas malakihang transport strike na ito ay nilahukan ng halos 20 grupo na nagpapakita lamang na ang krisis sa petrolyo ay hindi na lamang transport sector ang naaapektuhan. Panawagan nila na mabasura na ang oil deregulation law at masuspinde ang excise tax at VAT sa langis, gayon din ang i-rollback ang presyo ng petrolyo sa 55 pesos kada litro. Bukod pa ito sa panawagang maitaas ang pamasahe at pasahod ng mga manggagawa at matigil na ang giyera sa Middle East. Tayo nilalawagan sa ating mga commuters, sa ating mga mamamayan, na ang laban ng driver ay hindi lang laban ng driver, ito'y laban ng mamamayan. Kapag tayo ay pare-pareng biktima ng walang habas na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Kaya napanawagan namin, lumabas sila ng bahay, lumahok sa mga marcha rally at mga protesta sa Ito rin ang panawagan ni Tatay Celso sa gobyerno na huwag ibagsak sa mga tsuper at operators ang pasanin sa mataas na presyo ng langis. Aniya pa, huwag na rin sana gawing politika ang tulong na ibibigay sa mga nasa transport sector sa gitna ng krisis. Ngayon, dapat ibalanse nila yung pamasahe, medyo iangat. Pwede naman remedyohan kung gusto nila. Wala parang puro driver na lang nagpapasa ng sariling pasanin, di ba? Hindi naman natin pwedeng iasa parati sa commuter. Kawawa din yan. Iangat nila yung kinikita ng mga tao, medyo ibalanse. Tapos, dagdagan naman kami kahit na kaunti lang, hindi naman kami nag-aangat ng masyado malaki. Mga kaano lang. Pag nag-normal na, di balik mo sa dati, di ba? Parang palakasan yung ibang munisipyo, kailangan kuha ka pa ng barangay clearance. Kailangan butante ka sa kanila. Ano yung politika na naman? Ang daming nagpasa. Buti pa yung mga patay nabigyan, yung buhay hindi, di ba? Tapos kami, wala pa. Sana bigyan kami. Pero lang yun, napakaliit. Hindi sasapat yun, napakaliit. Parang 2 araw mo lang kukonsumuhin yun. Pansamantala lang. Pero kabilang banda, makakatulong-tulong na rin.
Samantala, hindi man lahat ay nagtigil pasada, nagpaabot naman ng pakikiisa at suporta ang mga motoristang napadaan sa strike center at sinabayan ng busina ang sigaw ng mga nagkikilos protesta. Mula rito sa Cubao, para sa UTV News, Mila Yagin, sumasaludo sa bawat Pilipino.